na itong magpinsan gumagawa na ng hakbang kung paano mapatumba yung isa't isa sa kanila. At may mga balita pa na idadamay na ni Martin Romualdez si Sandro Marcos at Lisa Araneta Marcos. Akalain mo yun mga pre, ang tinatalakay niya dito, patayan. Kumbaga magpapatayan daw po sila PBBM, si First Lady Liza Marcos, former House Speaker Martin Romualdez, at idadamay pa daw po si Sandro Marcos. Fake news na to. At kailangan tong aksyonan po ng ating gobyerno kasi lumalala na po yung kasinungalingan nitong mga bayaderos na to. No, at hindi po dapat ito hayaan po ng ating gobyerno. Kasi wala pong ganong usapin na si Martin Romualdez ipapatayin si Sandro Marcos. Wala pong ganong usapan. 'Di ba? Siya po palagi yung naglalabas ng fake news. Buha ka ng inamukan, J. Guevara ka. Magkikita at magkikita tayo, tatamaan ka talaga sa akin ng sipa. Oh. 'Di ba? Oh, scammer na ito eh. Ang dami pa bang naniniwala dito? Pinapalabas niya na magsasakitan daw. Yung magpipinsan, magkakapatid. Yung anak ni PBBM, si Sandro, idadamay daw. Wala na sa hulog to mga pre, no? Oh, at dapat talaga ito itutukan po ng ating gobyerno kasi nag-drop name po ito eh. 'Di ba? Pag inimbestigahan to ng kapulisan, NBI, ewan ko lang kung may maipakita bang ebidensya tong hayop na to. No? Kung saan niya nakuha yung mga impormasyon na yan. 'Di ba? Misleading na po eh. Oh, pakinggan natin. Hoy, nabalitaan mo na ba? Ha? Galit yarn. Balitaan mo na ba na itong magpinsan gumagawa na ng hakbang kung paano mapatumba yung isa't isa sa kanila. Oh. Magpinsan, PBBM, former House Speaker Martin Romualdez. So, paano mapatumba yung isa't isa sa kanila? O, alam nyo na po yung ibig sabihin nun. Okay? So, hindi po maganda yung salitang mapatumba yung isa't isa. Alam nyo ba daw yung balitang yan? Malamang hindi nyo alam. Kasi wala naman talagang ganung kwento. Pero, malalaman nyo ngayon. Kasi, sinong gumawa ng kwento? Ang pangit na to. Diba? Oh. Pero, alam mo, nanggigigil talaga ako eh. Gagawin talaga kitang punching bag, J. Guevara, promise. Oh, malala ka na eh. Ha? Gusto mo, dalawa pa kayo ni Dada eh. Isa-isa lang. Isa-isang sugod lang. Ay, gawin ko kayong punching bag eh. Oh, sports lang naman po sa akin ha. Pero, sisiguraduhin ko, bali yung buto mo. Masyado ka ng sinungaling ha. Sumusobra ka na. At may mga balita pa na idadamay na ni Martin Romualdez si Sandro Marcos at Lisa Araneta Marcos. Oh, yan ha. So, idadamay, which is, alam nyo na yung mangyayari, ano yung ibig sabihin nun. No? So, papatayin, ganun. So, sino yung pinagbibintangan mong magpapapatay? Si former House Speaker Martin Romualdez. So, ginawa mo pang kriminal yung tao. Diba? Ginawa pa niyang kriminal, mga pre. Matindi yung tama nito, no? Oh, tama lang talaga na tinadyakan ka ng yulo sa tuhod, eh. Pag tinamaan ka nga naman ng karma talaga eh, no? Talagang ang hirap talagang kawawa ka eh. Sa bagay deserve nyo naman yan. Sa totoo lang, hindi naman kabayaran. Ano daw? Pag tinamaan ng karma, sino bang kinarma? Sino bang tinamaan ng karma? Tapos sasabihin, deserve nyo naman yan. Sino bang kinarma? Hindi ko maintindihan. Saan papunta yung kwento nito? Na makulong lang kayo. Ano daw? Ang hirap talagang kawawa ka eh. Sa bagay deserve nyo naman yan. Sa totoo lang, hindi naman kabayaran na makulong lang kayo. No? Hindi naman kabayaran na makulong lang kayo. Ang nakikita ko sa galit ng taong bayan,
sa galit ng taong bayan ay mas gusto nilang mamatay kayo kaysa makulong kayo. yan na, sa galit ng taong bayan daw, mas gusto na mamatay na daw po. Sino? PBBM, Martin Romualdez, First Lady Liza Marcos, Sandro Marcos. Yun daw po ang gusto ng taong bayan. 'Di ba? Gusto ba talaga yun ng taong bayan o gusto ng amo mo? 'Di ba? Kasi kung taong bayan kami yun eh. Baka amo mo. Kasi yung amo mo nag-upa ng papatay kay PBBM eh. First Lady. 'Di ba? Martin Romualdez. I-connect natin yung pinagsasabi nito doon sa statements po ni Sara Duterte. Mukhang nag-meeting kayo ah. J. Guevara, may meeting ba kayo about sa patay-patay na yan? May pinag-usapan ba kayo? May alam kaya ata eh. Dadamay mo yung taong bayan na gusto ng taong bayan. Wala namang ganun. Gusto nyo, pwede. Diba? Pero kung taong bayan, malabo. I-connect po natin ito doon sa pagbabanta ni Sara Duterte tumutugma. Yun ang kagustuhan nila dahil sa ginawa niyong pagnanakaw sa kaban ng bayan at dahil dyan maraming mga kababayan namin ang mga namatay. So yan. Nagnakaw, may namatay. Totoo naman. Yung flood control ngayon, na mga ginawa pa sa panahon ni Digong na hindi tinapos, marami talagang taong namatay. Dahil sa kapalpakan ni Digong nyo. May mga Pilipino na naghirap dahil sa baha na yan. Dahil yung para sa flood control, binulsa ng tatay mo. Walang hiya ka. Ang sarap ng batukan. Mga banateros, etong magpinsan ay ano na daw. Alam mo na yun, Panoorin nyo sa YouTube channel ko, andun, naka-upload. Nag-promote pang puto. Sa J. Guevara TV, doon yung mapapanood yung full video. Full video. Hindi na pala video. Video na pala, video. Ay, balitan nyo na ha. Hindi na po video Ano na siya? Video. Hindi na po siya video video. Full video. Hugi. May dagdag tayo sa hugi Full video. Ay, ulitin natin para klaro. Channel ko, andun, naka-upload sa J. Guevara TV, doon yung mapapanood yung full video. Doon yung mapapanood yung full video abangan nyo doon. Abangan nyo doon sa TV TV. Hindi po TV. J. Guevara TV. J. Guevara TV. Hindi nyo mapapanood ang ano na yan, full video. Ang ina mo, ang sarap sampalin ng hindi ito niya tatampalin ko yan. Ano daw? Spill mo nga, scammer. At mukhang nag-aantayan na lang na etong magpinsan nag-aantayan kung sino yung mauuna sa kanila. Tangina talaga. Ganun ba yun? Mag-aantayan pa kailangan? Kung talagang magkalaban kayo, mag-aantayan pa ba yan? Di ba dapat mag-unahan? Kung magkalaban po kayo, lalo at buhay po yung pinag-uusapan, hindi po yan mag-aantayan. Ang totoong magpapatayan po, paunahan yan, hindi mag-aantayan. Sinungaling talaga Sarap tadyakan sa bato. Mukhang gusto ng unahan ni Romualdez, gusto ring unahan na ni Marcos Jr. Ang gulo ng kwento mo So ngayon hindi na siguro maituturing na to. Depende na lang pag nagkaayos sila Pag Tamo, biglang bawi, depende na lang pag nagkaayos sila.
Kaayos, nagkasundo na naman tong dalawang to, isa na namang palabas lang to. Pero kung talagang etong si Akala ko ba, nag-aantayan na lang? Bakit ngayon para hindi ka na naman sure? Palabas na naman. Gulo no? Tanga na lang naniniwala dito Romualdez ay magsalita na at ituro niya na si Marcos Jr. na mastermind. Yan na. Diyan na magsisimula ang tinatawag na katapusan ng mga buhaya. Malala na to, no? Dapat dito, manawagan po ako kay Sara Duterte, no? Sara Duterte, nananawagan po ako, no? Sana naman po, patingnan niyo po yung utak nito ni Jay Guevara, no? Kasi masyado na pong malala na po. Oo, padoktor niyo nga po yung utak nito. Sara Duterte. Sabagay, wala din paki sa'yo sa Sara. Sino ka ba daw? Pangit-pangit mo pa. Kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Sa mga pinagsasabi nitong kumag na to. Paki-comment niyo po, no? Pero isa lang po masasabi ko dito, wag po kayo magpapaniwala dyan, fake news yan. Pero dapat po sana, yung ganitong klase ng tao ay pansinin po ng ating gobyerno, no? Kasi palala po ng palala di ba? O lumalala po, hindi po dapat ito tularan, no? Ng mga kabataan. Kasi, baka mamaya sa kaka-fake news na yan, may napaniwala na pala siya. Di ba? Social media pa naman yan, Facebook, di ba? May mga kabataang nanunood. Baka mamaya, may mga minor de edad na nanunood dyan. Mapaniwala nitong pangit na to. Mahirap na, di ba? Kaya ano po yung inyong opinion? Paki-comment po para mabasa po natin yan. At eto po mga pre, no? Dugtong po natin ito. Eto, panoorin natin. Robin Padilla. Bobo, bobo, bobo. Natulingan ka pa man ding nasa Senado, pero ano bang naiambag mo? Ano bang naitulong mo? Natulingan ka pa ding senador, pero may naitulong ka ba? Ano bang naiambag mo sa Pilipinas? Saksi ako sa kanyang mga nagawa at wala siyang nagawa. Guess what? Parang laro ba ang Senado sa'yo? Sa tingin ko, dapat bumalik ka na lang sa pelikula dahil dun ka lang akma. Hindi ka akma sa Senado dahil ito ay para sa mga Pilipino na may mata, may isip, may talino at malasakit sa kanyang nasasakupan. At sa aking palagay, ang iyong posisyon ay para lamang sa iyong pangsariling ambisyon. Hindi para sa mamamayang Pilipino. At bilang nakambini ng karapatan, hinihikayat ko kayo na hindi tayo dapat maging bobotante at maging responsabling mamamayan. Saksi na tayo sa katiwalian, korupsyon. Kung kaya tayo ang biktima, tayo rin ang magiging solusyon. Yan lang po at Tangina, durog si Ruben dun, no? Bobo ka talaga pinakita ko lang sa inyo, hindi ko na siya bibigyan ng komento pa, reaksyon. Pinakita ko lang kung ano yung reaksyon ng mga kabataan ngayon, no? Masyado na po talagang galit kay Ruben Padilla kasi alam nyo naman ng mga kabataan, pag-asa ng bayan. So, syempre, mga kabataan, nakikita po nilang kabubuhan ni Ruben Padilla. So, medyo nag-react po sila dito, no? Sa kabubuhan po ni Padilla. So, tama yan, kabataan. Sumigaw kayo, isigaw nyo yung inyong karapatan. Isigaw nyo yung pagiging, yung sabihin nyo talaga, bobo si Ruben Padilla para magising naman. Diba? At wag na mag-ambisyon pang tumakbo sa susunod na eleksyon. Diba? So, yun lang. At kayo po, no? Ano po yung inyong opinion dito sa video natin ngayon? Sa live natin ngayon, syempre, no? Gusto ko pong malaman yan. Gusto ko pong mabasa yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion. Ayan. Pero syempre, no? Bigla lamang kumanta. Diba? Pero syempre, no? Yun na nga. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, nakapag-like, kalembangan nyo na po yung bell button natin dyan. Para every time po na meron tayong live, may upload tayo, maging updated po kayo. Diba?
At syempre, no, shout out po sa mga silent viewers natin dyan, sa mga bago po nating subscribers. Naku, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan.